Hello guys, welcome to Team Apron TV. Please like, share, and subscribe. Hello Team Apron! Welcome to our new travel vlog, and this time, pupunta po tayo sa Kai Tak Cruise Terminal in Hong Kong para sumakay ng Resorts World 1. Ayan! This cruise vacation is 6 days and 5 nights starting from December 24, which is the Christmas Eve, to December 28. Papunta po ito ng Japan, specifically in Naha and Miyakojima in Okinawa Prefecture. And the good news is, visa-free po yan. Yes po, hindi na po natin kailangang mag-file pa ng mga documents for visa para makapasok ng Okinawa. Dahil ang Resorts World 1 ay may special arrangement with the Japanese government so that the cruise passengers can enter Japan for tourism purposes. So ayan, mag-check-in na po tayo. And the good thing about this cruise terminal, very organized ang kanilang check-in process. All you have to prepare is your passport with 6 months validity before the expiration date. You also need to bring the booking confirmation from the Resorts World 1 na patunay na nakapag-book kayo. And of course, the photocopy of your passport bio page dahil upon embarkation sa cruise ship is ibibigay nyo po sa mga staff yung inyong original passport. Pagbaba nyo ng Japan, kailangan dala nyo yung photocopy ng inyong passport dahil doon magtatatak yung Japan Immigration. Don't worry dahil ibabalik naman ng cruise staff yung inyong mga original passport the day before matapos yung cruise vacation. Tsaka buti pa tong Resorts World 1, merong pa free lanyard sa lahat ng cruise passengers. Kasi ibang napuntahan naming cruise ships, wala eh. Beke naman. So after the check-in process is dumiretso na kami sa security check and sa Hong Kong Immigration. Smooth naman ang embarkation process ng Resorts World 1 except yung pagdadala ng luggage. Kasi kung napansin nyo, dala namin yung mga luggages namin. Sa ibang cruise kasi, pagpasok mo pa lang ng cruise terminal is meron ng bag drop-off kung saan iiwan mo yung luggage mo with the bag tag of course. And i-deliver yun ng cruise staff diretso sa cabin room mo. Eh dito hindi. Luggage mo, hila mo. 3 mabibigat na luggages pa man din ang dala namin kasi before this cruise is nag-Hong Kong tour pa kami ng 4 days and 3 nights. Ito lang naman yung hassle na part dahil mahabang lakaran din sa loob ng cruise terminal bago ka makasakay ng barko. Pero okay lang yan dahil sobrang memorable naman ng cruise ship na to sa amin dahil ito ang pinakaunang cruise ship na nasakyan namin ever. Ito yung reason kung ba't kami na-addict mag-cruise. Nakasakay na kami sa barkong to way back 2014 pa. Hindi pa Resorts World 1 ang tawag dito kundi Star Cruises Virgo. O diba familiar ka? Ito na siya ngayon. At alam nyo ba guys, way back 2018 na nag-embark ang barkong ito sa Manila going to Japan din. Kaya we grabbed that opportunity na isama naman si Ayesha sa cruise. So ito rin ang first cruise ship ni Ayesha. So ayan, officially nasa loob na tayo ng Resorts World 1 at mag-uumpisa na ang 6 days, 5 nights journey to Japan. So ang una naming ginawa ay dumiretso na kami sa aming cabin located at Deck 4 para iwan muna namin yung mga luggages. Bale, ang pinili naming room ay Ocean View State Room. Yun yung may bintana. Pero as you notice, no, naka-close pa yung window dahil maalon daw kasi ang paglalayag mula Hong Kong papunta ng Japan. Binuksan naman nila yan nung nakadock na yung barko sa Naha in Okinawa. Actually, sa room na to, kasyang 4 na tao kasi 2 yung single bed, may upper deck bed na binababa mula sa ceiling, and yung sofa bed. Yung comfort room naman isiwalay ang toilet and bath. And take note guys, wala pong bidet. Provided nila yung body and hand wash, shampoo, toothpaste, and toothbrush.
Araw-araw din nagpapalit ng towel kaya wag na kayong magdala. And this is our wardrobe cabinet. Wala nga lang silang plancha tsaka safety deposit box. After this ay umakyat na kami sa pool amenity deck kung saan makikita yung mahaba nilang slide known as the Caesar Slide. And of course, the Parthenon Pool. Pero during this time, yung jacuzzi lang nila yung available kasi yung pool nila ay wala pang lamang tubig. Nilagyan lang nila yan ng tubig nung nakadak na sa Naha, Japan. So ngayon ay dumating na po tayo sa pinaka-exciting na part. Pag nagko-cruise yan ay walang iba kundi ang unlimited food. Bali 3 po ang complimentary restaurant sa loob ng Resorts World 1, meaning free from breakfast, lunch, and dinner. So ngayon kami ay nasa Lido Buffet, which is the only buffet restaurant. The second one is the Pavilion Restaurant. Yung Pavilion offers Western cuisine, fine dining po yun. So kung dito sa Lido Buffet, pwede kahit nakachinelas, doon po sa Pavilion bawal. Bali ganun din sa Dream Dining Restaurant na isang fine dining that offers Chinese and Western cuisine. So basically, kung ano yung ino-offer sa Pavilion Restaurant na Chinese cuisine, yun din yung ino-offer sa Dream Dining. During the entire cruise is dito sa Lido Buffet kami laging kumakain. So after naming mabusog ay dumiretso na kami agad sa iba pang facilities ng cruise ship. At dito nga kami napadpad sa mala Tom's World, mala Quantum na arcade hub ng Resorts World 1 known as the ESC Experience Lab. Naku guys, mag-e-enjoy kayo dito dahil based on our personal experience from other cruise ships na pinanggalingan namin, itong ESC Experience Lab ng Resorts World 1 ang pinakamalaki at halos pinakakompletong arcade hub dahil meron din silang VR or augmented reality games. Astig! Pero guys, take note, hindi to free. You need to bring and swipe your key card sa kanilang machines. Each game costs around 16 to 18 Hong Kong dollars or more than 100 pesos per game. Samantalang yung mga virtual reality games nila cost 400 to 600 pesos per game per person. Kaya make sure na huwag nyo hahayaang pagala-gala mag-isa ang inyong mga anak sa loob ng arcade hub na ito dahil baka magulat ka na lang na ang laki na ng bill mo at the end of the cruise. Yung karugtong nitong arcade hub is yung tinatawag na The Zone kung saan may mga PS4 console games, plus dance machine and air hockey table. Ang tanging free lang dito ay kapag humiram kayo ng mga board games na pwede nyong laruin with your family and friends. At alam nyo ba mga ka-Team Apron, merong 2 indoor pools po dito at merong gym bukas 24 oras. Sakto ito dahil after mong kumain ng sandamakmak na pagkain sa buffet restaurant nila, it's time to hit the gym. But remember, ito po ay bawal sa mga 16 years old and below. At dahil scheduled departure na ng cruise, we decided na umakyat sa upper deck ng cruise ship para makita naman yung Hong Kong from a different perspective, which is coming from the cruise ship. At lagi niyong tatandaan na kapag nag-cruise kayo, hindi nyo dapat pinapalampas yung opportunity na makitang naglalayag yung barko away from the port. This cruise will last for 6 days and 5 nights. So bali day 1 ngayon, bukas day 2 buong araw nasa dagat yung cruise ship, and then day 3 is Naha, kinabukasan day 4 is Miyakojima, day 5 is naglalayag ulit yung barko, buong araw yon pabalik ng Hong Kong, and day 6 is disembarkation day na. So after namin dito ay we decided na pumunta ng Deck 7 going to Grand Piazza, which is the center of the ship.
Actually, this is the busiest floor sa Resorts World 1 dahil kung mapapansin nyo, maraming specialty dining restaurants dito kagaya na daanan natin kanina, yung Silk Road, which is a Chinese fine dining restaurant. Then we have the souvenir shop na selling Japanese souvenir items. Maraming ganap dito sa Grand Piazza dahil bukod sa nandito yung customer service and reception area nila, kung napapansin nyo naman, may mga live bands po dito, may movie watching, dito rin nagpapabingo, at kung ano-ano pa. So for our dinner is dito sa Lido Buffet ulit kami kumain. Oh, by the way nga pala, this is very important to note. Sa Resorts World 1, you are only allowed to eat one restaurant per meal. So, ibig sabihin, kung ngayon dinner, nasa Lido Buffet kami, hindi na kami pwedeng kumain ng dinner sa Dream Dining or sa Pavilion Restaurants. Pag pumasok ka kasi sa complimentary restaurants is isa-swipe yung keycard mo. So malalaman nila kung saan ka kumain. At if ever na nag-dinner ka ngayon sa Lido Buffet at bumaba ka sa Pavilion dahil gusto mong mag-try ng fine dining na Chinese cuisine, is merong additional charge. Maliwanag tayo dyan. Naku, tatandaan yan, utang na loob para hindi kayo ma-charge dyan. Hindi ito tulad ng ibang cruise na kapag kumain ka sa buffet restaurant nila at nagutom ka pa 32 minutes to 1 hour after, is pwede kang bumaba sa ibang restaurants na complimentary at pwede ka ulit kumain for free. Pero ang good news naman dito, katulad ng ibang cruise, is pwede kang magbaba ng pagkain. So after mong kumain, kuha ulit kayo ng plato, kunin yung mga gusto nyong pagkain at ibaba nyo sa inyong cabin room. Pwede po yan gawin. High-tech din po ang hand washing dito. Nakikita nyo naman, meron silang sariling hand washing machine. Automatic yan. And take note na walang dress code sa Lido Buffet. So pwede kayo naka-tsinelas, naka-shorts, pero ibang usapan kapag nagpunta na kayo ng Pavilion and Dream Dining restaurants dahil casual wear doon and bawal ang sleepers. And then after namin kumain, ay dumiretso na kami sa Zodiac Theater para manood ng pinakauna naming show dahil first night ng cruise ngayon. Bale dito sa Zodiac Theater, ginagawa yung mga live production shows every night. At ang isang production show ay 2 beses inuulit sa isang gabi. Merong first batch and second batch. So kami, lagi namin pinipili yung second batch para manonood kami ng busog, and after the show is diretso na cabin, tulog na. Yung first batch kasi is 7:45 PM to 8:30. Yung mga complimentary restaurants usually nagsasara yan 9 PM. So ibig sabihin kung 8:30 matatapos yung show, so 30 minutes na lang meron ka para kumain. Magmamadali ka, mabubulunan ka pa. Kaya lagi namin pinipili yung second batch na nag-start from 9 PM to 9:45. At kung napansin nyo kanina, yung first 3 rows ay may nakalagay na Palace. Sa Palace, ito yung mga cruise passengers na kumuha ng mga pinakamahal na rooms inside the Resorts World 1. Kapag nag-book kasi kayo ng cruise, may 4 na cabin kayong pagpipilian. It's either inside stateroom, which is yung pinakamura sa lahat, ito yung walang bintana. Kung budget constraint po kayo at gusto nyo matry talagang mag-cruise, you can start sa inside stateroom. Second is the ocean view stateroom. Yun yung room namin ngayon, yung may bintana. Yung pangatlo naman, if ever gusto mong magmuni-muni habang nakatitig sa karagatan, then you can choose the balcony stateroom. Make sure lang wag kang tatalo ng dagat, okay? And if ever naman meron kang ekstrang pera, as in pinaghandaan mo talagang cruise na to, pinag-ipunan mo, then you can choose the Palace. Yung Palace, may iba't ibang kategory din yan. Ang pinakamahal na room inside the Resorts World 1 ay yung Palace Penthouse, followed by Palace Villa and then Palace Suite. Yung mga guests na naka-check-in sa palasyo, sila yung mga unang umaakyat sa barko upon embarkation because they have the priority check-in and sila din yung unang lumalabas sa barko kapag disembarkation naman. Eto pa, alam nyo ba guys na meron silang sariling pool? Yes, and meron pa silang sariling fine dining restaurant in addition to those 3 complimentary restaurants. They have 24-hour butler service, free flow of chilled juices,
coffee and tea during their entire stay, and kung napansin nyo nga, priority sila kapag may mga show. So kahit malate sila ng dating, may naka-reserve na seat sa kanila o kayo na talaga ang pinagpala. So after ng show ay dumiretso na kami sa aming cabin, and that ends our day 1. On our day 2 naman is buong araw maglalayag yung barko papuntang Okinawa. So since Christmas ngayon, we decided na itry naman yung Dream Dining restaurant. So again, yung Dream Dining, this is a complimentary restaurant that offers Chinese and Western cuisine. Bali sa reception pa lang ay tatanungin ka na kung Chinese cuisine or Western cuisine yung gusto mo. Kasi once na nag-decide ka na, hindi na pwedeng magpalit. Touch move na at bawal mag-inter-order. So today is nag-decide kaming mag-Chinese cuisine muna. Pero ewan ko ba, hindi kami mabusog-busog kapag fine dining. Kaya this is the first and last time na kumain kami sa Dream Dining. The rest ng pagkain namin, breakfast, lunch, dinner, lahat nasa Lido Buffet na. We didn't even try eating in Pavilion Restaurant. So kung natatandaan nyo, Pavilion, yan yung purely Chinese cuisine. Mas bet talaga namin kumain sa buffet. And if you're going to ask me kung anong buffet ang pinakamasarap sa mga barkong napuntahan na namin, number 1 for us is the Norwegian Jewel Cruise. Number 2 is Royal Caribbean Spectrum of the Seas. And number 3 itong Resorts World 1. At kung bakit? Secret, hindi ko sasabihin. Panoorin nyo na lang yung vlog namin about Norwegian Cruise and Royal Caribbean para malaman nyo kung bakit top 1 and top 2 namin sila. When it comes naman sa fine dining experience, number 1 sa amin ang Royal Caribbean Spectrum of the Seas, followed by Norwegian Jewel Cruise, and top 3 is the Resorts World 1. At kung bakit, eto na, sabihin ko na. Wag na lang, tsaka na lang, panoorin nyo na lang yung aming mga vlogs. Basically, kung anong mga ginawa namin kahapon sa day 1, yun din yung mga ginawa namin ngayon sa day 2. Puro lagalag lang din. Ang pinaka-significant na ginawa namin ngayong day 2 ay ang pag-attend sa production show ng Resorts World 1. Magic show siya, kaya nag-enjoy ng matindi yung anak naming si Ayesha. Ang pinaka nagustuhan namin sa mga production shows ng Resorts World 1 ay yung interaction nila right after the show. Kasi sa ibang cruise na pinanggalingan namin, after naming manood ng show, is magsasara yung kortina, then tapos na, uwian na, balikan na sa cabin o kanyang-kanyang gala na sa loob ng barko. Pero dito, after the show, ay bababa yung mga main characters at magpapapicture sila sa audience. Actually, na-anticipate na namin siya kasi nung Star Cruises Virgo Days pa, ganun din yung ginagawa nila. Yung mga stage performers bababa din at magpapapoto op sa mga cruise passengers. Kaya sayang, yung ibang passengers na balik na ng cabin nila without even knowing na may ganong photo session pa yung mga stage performers. Buti na lang, na-anticipate namin at buti na lang nanood ka sa vlog na to dahil pag nag-Resorts World 1 ka, dapat una ka na sa pila. Bukod sa una sa pila, dapat una ka rin sa pag-update ng cruise vacation mo sa social media. So ang tanong, meron bang wifi sa loob ng cruise? Yes, meron po. May satellite wifi ang mga cruise, especially itong Resorts World 1, pero may bayad. Dalawang wifi packages kang pwedeng pagpilian. Yung standard and then yung premium. Yung standard, ito yung you can browse your social media plus your email sa halagang 59 Hong Kong dollars or approximately 450 pesos per gadget per day. Yung premium package naman ay may additional na video browsing and video streaming sa halagang 79 Hong Kong dollars or approximately 600 pesos per gadget per day. If you are on a budget, pwede namang isang gadget lang yung bilhan nyo tapos log in log out na lang para makagamit din yung ibang kasama nyo. So that ends the day 1 and day 2 of our cruise vacation to Japan aboard Resorts World 1. Thank you mga ka-Team Apron and kita-kits sa part 2. Thank you for watching. Till our next vlog. Don't forget to like, comment, and share.